Anong oras na? Late na naman kayo! Pasensya na ho kayo, Magponso. Pasensya! Puro kayo pasensya! Baka nakalimutan mo na, Victor! Pinagpasensya na kahapon! Bayaan niyo, Magponso. Hindi na maulit. Talagang dapat hindi maulit! Dahil pag naulit pa yan, sisisantin ko kayo! Magponso. Hindi ka kausap! Sige, pumasada ka na! Mga bullshit! Mga tamad! Suplado sa personal itong baboy na to, ah. Lechon yung nakialta. Ano ba? High blood ka na nga, maglilitsyo ka pa. Ang yabang, eh. King. King ano? Booking, King. Ito na ba ang kaso nito? Chip, wala naman ho kami kasalanan maliban sa... Lack of sanitation. Mama nga pulis, maawa naman kayo sa amin. Kami mga hamak at tindiro lamang. Ano ba binibenta mo? Bra at panty. Brad Panty? Oh. Public scandal. Marahil ay marami pa rin ang nakakakilala sa kanya, sapagkat siya ay isang kilalang komedyante sa pelikula at host sa radyo at TV, noong dekada 80. Sa kasaysayan ng industriya ng showbiz sa Pilipinas, isa sa mga lumilikha ng malalim na paggalang at inspirasyon ay si Ike Lozada. Ang batikang artista, singer, radyo at TV host na ito ay isang pangalan na nababalot ng tagumpay at natatanging talento. Kinilala si Ike bilang isang mahusay na artista, dahil sa kanyang kamalayan sa teatro at telebisyon. Madalas siyang nakikita sa mga pelikula at palabas sa telebisyon, kung saan, nagpapamalas siya ng kanyang husay sa pag-arte at kagiliw-giliw na personalidad. Hindi rin nagpahuli ang kanyang husay sa pagkanta, kung saan, nagbibigay siya ng mga kakaibang interpretasyon, at boses na nagpapatunay ng kanyang talento. Bukod sa pagiging isang artista at singer, si Ike Lozada ay isang dakilang host sa radyo at telebisyon. Ang kanyang kagalingan sa pakikipag-usap at pagpapatawa, ay nagpatunay na karapat-dapat siyang pumosisyon sa entablado. Napahanga niya ang mga manonood, at tagapakinig sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, kahinahunan, at kalidad na paghahatid ng impormasyon, at pampalibang na mga palabas. Noong dekada 80, ang pangalan ni Ike Lozada ay sumikat ng lubusan. Nakilala siya bilang isang komedyante, aktor, at host na may kakaibang angking kakayahan, na nakapagpapasaya at nagpapahanga, ng mga tao sa kanyang panahon. Sa kasikatan niyang iyon, hinahangaan siya hindi lamang bilang isang artistang naghahatid ng aliw, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng sining at kulturang Pilipino. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay ng isang magaling na artista, singer at host sa radyo at telebisyon, at ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Si Enrique Tagle Lozada, na mas kilala sa kanyang screen name bilang Kuya Ike, o Iking, ay isang Pilipinong aktor, komedyante, singer, at host sa radyo at telebisyon. Si Ike ay nagmula sa kilala at prominenteng pamilya sa Iloilo. Siya ay isinilang noong July 5, 1943, sa Iloilo City. Siya ay pangalawa sa kanilang 4 na magkakapatid.
Anak siya ng yumaong Jose Lozada Sr. Nag-aral siya ng kanyang elementarya sa Ateneo de Manila. At nagtapos naman ng kanyang high school sa Adamson University, kung saan, dito na rin niya tinapos ang napusyang kurso na Bachelor of Arts. Bata pa lamang si Ike, ay nakitaan na siya ng husay sa pagkanta, at iba pang talento, na nagamit niya sa kanyang karera sa show business. Dahil sa kanyang mga talentong ipinakita, ay agad namang sinuportahan ng kanyang mga magulang ang kanyang hilig, kaya bata pa lamang, ay agad itong na-expose at nahasa ng husto, sa pagsali nito sa mga paligsahan ng pagkanta, lalo na sa mga kapistahan sa iba't ibang mga baryo sa kanilang lugar. Bukod sa pagkanta, ay nakitaan din si Ike ng husay sa pag-arte, lalong-lalo na sa pagpapatawa at pag-host. Sa kanyang husay sa pagkanta at pagpapatawa, napansin siya ng mga talent scout at ito ang naging tulay niya patungo sa mundo ng showbiz. Nagsimula siyang umarte sa edad na 11 taong gulang. At ang kanyang kauna-unahang pelikulang ginawa, ay ang Mga Bituin ng Kinabukasan, kung saan, ay nakasama niya sa nasabing pelikula, ang nooy bata pa at nagsisimula pa lamang sa showbiz, na si Susan Roses. Sa kanyang karera, naging kilala siya sa kanyang unique at nakakatawang mga pagganap, kung saan siya ay madalas na napapaligiran ng mga stand-up comedians at singers sa iba't ibang mga palabas. Noong dekada 80, ay sumikat ng husto at mas nakilala siya sa kanyang galing sa pag-host, nang siya ay makasama ni Kuya Germs upang pangunahan ang napakasikat noong palabas sa telebisyon, ito ang That's Entertainment, isang popular na youth-oriented variety show. Dahil sa galing niya sa pag-host, ay nagkaroon siya ng sarili niyang programa sa radyo at telebisyon. Dito sumikat ang kanyang palayaw, na dambuhalang DJ. At dahil marahil sa lakas ng impluwensya niya sa radyo at telebisyon, ay dito niya binuo ang tambalang Nora Honor at Tirso Cruz III. Bukod pa rito, ay isa pang love team sa kanilang kapanahunan ang binuo at pinasikat ni Ike Lozada, ito ay ang tambalang Vilma Santos at Edgar Mortiz. Dahil sa kasikatan ni Ike Lozada sa hosting, ay napasama din siya sa mga palabas sa telebisyon at mga pelikula. Ilan nga sa mga pelikulang kanyang ginawa, ay ang mga sumusunod. Darna and the Giants, noong 1973, kung saan, ito ay pinagbibidahan nina Vilma Santos, Rosana Marquez, Helen Gamboa, at Divina Valencia. Fantastica with Wonder Woman, noong 1976, na pinagbibidahan nina Pinky Montilla, Alma Moreno, Marisa Delgado, at Celia Rodriguez. Darna at Ding, noong 1980, na pinagbibidahan nina Vilma Santos, Nino Mulak, at Celia Rodriguez. Ready, Aim, Fire, noong 1987, na pinagbibidahan naman nina Tito Vic at Joey Albert. Wake Up Little Susie, noong 1988, na pinagbibidahan naman nina Tito Vic at Joey, kasama si Aiza Segura. At, Kasi Bata, noong 1992, na pinagbibidahan naman nina Gretchen Barreto, Romnick Sarmenta, Jennifer Sevilla at Cesar Montano. Bukod sa pag-arte at hosting, ay sinubukan din ni Ike Lozada ang singing career. At ilan nga sa kanyang mga kanta, ay ang mga sumusunod. Dabiana. She's so young at maganda, darling kong si Dabiana. My Inday and I. My and I, our love will never die. Rock Around the Clock. Put your left wax on, join the pump. We'll have some fun when the clock strikes one. Gonna rock around the clock.
Corazon de Melon. At There's Always Me. When the evening shadows fall, Noong March 8, 1995, ay nagreklamo ng pananakit ng dibdib si Ike Lozada. Agad naman siyang isinugod sa Quezon City Medical Center. Subalit, hindi na niya nakayanan pa, dahil marahil sa edad at kanyang pangangatawan. Siya ay idineklarang patay dahil sa atake sa puso, ng araw ding iyon. Siya ay 54 na taong gulang lamang. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Ang kamatayan ni Ike Lozada, ay malungkot na pangyayari sa mundo ng showbiz. Subalit, ang kanyang legacy bilang isang mahusay na artist at komedyante, ay mananatiling buhay sa puso ng mga tagahanga, at kasama niya sa industriya ng pag-arte. Siya ay isang tanyag na personalidad, na naging bahagi ng kasaysayan, at pagsulong ng komedya at sining sa Pilipinas. Ano't ano paman, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.